Isa na namang katangahan ng isang congressman ang nagpanukala ng isang katangahang batas. Ito ay yung House Bill 111178 ni Migs Nograles. Ano po yung tungkol dito? Layunin daw nito na makasuhan yung mga nag-ooperate ng troll farms. Yung creation or dissemination ng mga mali at na pagpapakalat ng maling mga impormasyon against political candidates dahil daw dito ay in preparation sa eleksyon. Pero napakatanga dahil hindi niya iniisip na ang unang makakasuhan dito ay yung Pangulo mismo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourself? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. Once in a while, nagko-contribute ako. Pero ito talaga, yan. Yan, that's what kept my political fortunes alive until here. And talaga namang, they did such a good job. Kaya tayo umabot sa ganito. That's how we started. And then, nung nag-start na talaga tayo ng mga kampanya, eto na, lahat ng mga iba't ibang grupo na tumutulong. At yung iba, yung dati pa sa amin. Sabi niya, nag-hire ako ng maraming trolls since sabi niya ganun. May video nag-surface na ganun eh. Sige po, go ahead. Ako, kasi doon sa video na nag-surface na yon, 3 names were mentioned. Tama ba? Yun ba yun? Yun yung Emerald. Yun yung organic team niya. So, nagkaroon ba ng trolls that time? I'd like to say na yes. But, hindi sila organic. And we have to define ano ang trolls. So, yes, actually, true. We also need to define kung ano ang trolls. Bakit kinailangan ng trolls? It's not that walang nangyaring ganun, pero meron nangyaring ganun. Na may basbas din naman nung nasa taas. And compartmentalize kasi, Sir Jojo, pagka may task sa'yo, lalo kung medyo sensitive, ikaw lang nakakaalam nun. And yung nag-uutos sa'yo. So, hindi, medyo mailang ka rin or aware ka rin na dapat hindi mo i-share sa kasama mo sa team. Yung tatlong names na mention ni BBM ay USEC na daw ngayon. Parang ganon. True. Yes, true. And those people we also treated as our, friends and colleagues back then. They were organic to him since, I believe, 2016. Kasi nakilala ko naman din yung tatlong yun. O diba napakatanga? Gumawa ng batas or nagpapanukala ng batas, itong napakatangang mga congressman na ito, at dinefine pa dito yung troll army. Sinabi pa mismo niya ni Marcos Jr., yan ang nagpatagal sa kanya sa political career niya. Kasi gumamit sila ng mga propaganda. At isa nga dyan yung Taliano Gold. Totoo yun, sila ang nasa likod niyan. You are rich beyond compare. No, this will save the world. And it's not for me anymore. Are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country? To the Filipinos. Not only the Philippines, but the world. Kaya marami talagang nabudol na kapag manalo si Marcos Jr., ipamimigay, ipamamahagi yung kanilang mga ginto. Marami ang naniwala at na-manipulate nila dyan. Kaya yung mga public, nabudol. O ngayon, dahil kayo na ang nasa posisyon, magpapanukala kayo ng batas laban sa mga gawain ninyo.